walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh na overload pa. Charot! So, nakakaloka. So, syempre, isang magandang Wednesday sa atin lahat. Ang bilis ng araw, no? Bukas ay Thursday na, then Friday na uli. Tapos, ayun, bakasyon na naman namin. And then, sa Monday, holiday na naman. And then, sa next week, katapusan na ng buwan. Ang saya lang. Charot. So, ang saya lang nung feeling kasi, syempre, parang ang bilis-bilis ng araw. Tapos, hindi mo namamalayan magbo-birthday ka na uli. So, yon. So, birthday ko na next month. So, yon. Happy birthday naman sa akin. At saka, regaluhan nyo naman ako ng bonggang-bongga. Charot. Anyway, so, marami tayong chika. So, naloka ako dito kay Mark Anthony Fernandez. Actually, kahapon, hindi ko siya pinapansin. Pero na-wonder ako, bakit ganun? Ang daming eksena about Mark Anthony. Hanggang sa doon na nga, nabalitaan natin na meron nga nag-viral na video itong si Mark Anthony Fernandez na grabe, talagang kaninang umaga hindi na ako nakatiis. Sabi ko, Gazel, isend mo nga sa akin to. So yung sinend sa akin ni Gazel, naloka naman ako. Actually, hindi ko pa siya uli pinapanood. So, kanina sinilip ko lang. Nakakaloka si Mark Anthony. Siyempre, para sa akin, ang swerte-swerte natin lahat. Diba? Sa mga nakapanood. Kung ikaw, iniidolo mo si Mark Anthony, siyempre, matutuwa ka sa nakita mo. Pero, siyempre naman, nakakahiya naman kay Mark Anthony na pagpiestahin natin ng bonggang-bongga. Pero, aminin natin, maraming natuwa. At ang gaganda ng mga feedback. So, yun. Dakila Harrison, nota talaga. Charot. Nakakaloka. Gusto ko talaga kumanta ng ako, ang nagwagi, ganon. So, ang saya-saya naman. Pero, syempre, sana next time mag-ingat din ang mga artista sa mga ginagawa nila. Alam kong tao lang din sila. Yun yung na-realize ko kanina. Mga tao lang din talaga kayo. Marami din talagang kalokohan ng tumatakbo sa mga utak nila, di ba? Pero, mag-ingat sila. Huwag na nilang videohan. Kasi alam mo, pag may video kasi may ebidensya. So, yun. So, di ba? Ang nangyayari tuloy, pag nagkamali, isang pagkakamali mo lang, wala na, kalat na siya sa social media. So, yun. So, parang pinakita mo na sa buong mundo na ikaw lang yung nasa kwartong yun, pero nakita na ng buong mundo kung ano ang mga eksena. Diba? So, yun. Medyo nakakalungkot, pero wala naman tayong magagawa. Kasayahan na rin ng mga kabaklaan ng mga nakita nila. So, proud naman sila kay Mark Anthony, di ba? So, ngayon ang pinagpipiestahan nila yung anak. So, Diyos ko, nakakaloka. Anyway, ako naman, hindi mo naman maaalis siya sa isip ng mga tao ngayon dahil, ayun, katuwaan na nila. Pero, sana mag-ingat na lang din talaga yung mga ganitong mga tao, kung sino man, na parang, alam mo yun, kasi parang pinakita mo na sa buong mundo, di ba? So, medyo depressing din to sa part ni Mark Anthony. Siyempre, hindi mo may iwasan kung ano yung tatakbo sa utak niya. Pwedeng ignorin niya na lang or pwedeng makaapekto sa kanya ng bonggang-bongga. So, yun. So, kaya sana, ano na lang, ingat-ingat din talaga. Kasi, siyempre, hindi natin alam. But, sana maganda ang maging ano pa rin kay Mark, yung result. Kasi, di ba, pwede kasi magkaroon siya ng depression at baka kung saan pa mauwi dahil sa sobrang kahihiyan. So, yon. Kaya, sana hinay-hinay lang din tayo, no? So, yon. And then, ano pa ba? Ang sumunod na eksena, syempre, ayun nga, yung Miss. Nakakaloka naman doon sa Miss na issue. So, yon. Ako naman, ang masasabi ko naman about sa LGBT, dapat alam din natin talaga kung saan tayo nakalugar, di ba? Kung ano nga ba talaga ang gusto natin ipakita. Kung gusto natin magpakababae sa puso natin. Kung minsan, sa ibang tao, kasi hindi nila maiintindihan yon. Hindi nila maiintindihan na para tawagin kang Miss or Mister or
sir or ma'am, ganon. Hindi naman yan maaano, kumbaga parang mahihingi natin sa kung kanino, oh, miss ang itawag mo sa akin ha, o mister ang itawag mo sa akin, o sir ang itawag mo sa akin, o ma'am ang itawag mo sa akin. Kumbaga parang, kung mukha tayong lalaki, mag-expect ka na sir ang tawag sa'yo. Kung mukha kang ng babae, na talagang parang hindi ka na nila nakikitaan na mukha kang lalaki, so miss ang tawag nila sa'yo. Kung ikaw ay talaga yung katawan mo, sobrang grabe, so miss talaga yung itatawag nila sa'yo. Anyway, yung mga ganyang bagay, hindi na natin yan dapat pinapalaki. Nakakaloka, kaya ang gulo-gulo ng mundo. Anyway, so eto nga, ang chika ngayon ay it's about doon sa Indonesia. So sa Indonesia, may ginogol daw sila this year. Ang super goal daw talaga ng Indonesia ngayon taon, yung mag-Grand Slam sila sa lahat ng pageant. In fairness hindi lang isang pageant, hindi lang isang team, kundi talaga sa lahat. Ang sabi nga nila, Indonesia plan straight flashcard. Yon. Ang ibig sabihin nito, ng straight flashcard, yung lahat ng ng pageant ay sila ang magta-title. Oh, di ba? So yon, so nakaisa na daw sila dito nga sa supranational. And then susunod daw diyan yung Charm. Ayun yung sunod nilang target na makuha nila talaga yung Miss Charm na corona. And then, ang susunod nila ay Miss Cosmo. Ayun yung gusto nilang makuha. And then, Miss International. O, saan ka pa? Tapos, hindi lang yon. Ang gusto din nilang makuha ay ang Universe. Miss Grand. Miss World. Diba? At saka, kung ano pa man yung pageant. Ang masasabi ko, ambisyosa kayo. So, yeah. So, trip nila yon, dream nila yon. Kumbaga parang, parang kung kaya nila, bakit naman hindi? Edi clap your hands para sa mga taga-Indonesia. Maging happy tayo. So, ang masasabi namin, kapag nakuha ninyo yan lahat at nag-Grand Slam kayo, Indonesia, we did it. O, diba? So, yon. So, ako para sa akin, walang masamang mangarap. Free ang mangarap sa mundong to. At sa panahon ngayon, free talaga na magawa mo at makuha mo ang goal mo. So, nagawa nila sa supranational, bakit hindi nila magagawa sa Miss Charm? Bakit hindi nila magagawa sa Miss Aura? Bakit hindi nila magagawa dyan sa Miss Cosmo? O, di ba? Bakit hindi nila magagawa sa iba pang pageant katulad ng Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand, o di ba? So sa lahat na ng pageant. So naniniwala ako na hindi imposible na mangyari yan, pero maliit yung possibility. Sobrang maliit lang. Hindi naman porket nanalo kayo sa supranational ay kayo naman nanalo sa Miss Charm. Depende pa rin yan sa galawan ninyo. Pero kung may goal kayo na ganito, na talaga ang target ninyo ay ganito, bongga yan. So, walang masama na mag-goal, walang masama na to-market, walang masama na gawin yung plan, at walang masama doon sa straight dream come true, di ba? So, basta ilaban nyo yan. So, kami naman ay matutuwa para sa inyo kung makukuha ninyo yung gusto ninyong makuha. Kasi, nothing impossible, di ba? Possible na mangyari yan. Pero, syempre, maliit na porsyento at hindi ganun kadali na magawa. Pero, kung talaga yung determination ninyo, yung work hardship ninyo, at saka plus yung unity ninyo, ay talagang pagsasama-samahin yan at makikita yan ng organization ng buong mundo, hindi posible mangyari yan. Pero isang malaking project yan, di ba? Kaya good luck, di ba? Sa Pilipinas, ang goal natin, yung ating mga reyna dito sa The Miss Philippines ay mag-Grand Slam sila. Katulad na lang halimbawa, Miss Cosmo, si Atisa Manalo, and then followed by Tara Valencia, and then followed by Alexi Brooks. At saka, syempre, eto nga, si Cyril Payumo. Yung apat na girls na yan, pag nakuha nila yung mga corona sa international pageant, masasabi natin na winner dito ang The Miss Philippines, di ba? Kasi, Grand Slam sila eh. Pero,
possible na mangyari yon. At sa nakikita ko, malaking porsyento yon. Kasi malaki naman yung chance ni Atisa Manalo makuha ang Miss Cosmo, di ba? Malaki din yung chance ni Cyril Payumo makuha ang Miss Charm in the next year. At malaki din yung chance talaga ni Tara Valencia at saka ni Alexi Brooks. Nothing impossible. Plus nandun doon, may ganda na, may beauty pa at palaban. So, ganun din yung Indonesia. Pero, mas malapit yata sa pangarap ang Pilipinas more than dun sa Indonesia. Charot. So yun, talaga ayaw magpakabog. But ako for me, depende yan sa Indonesia and then go ahead and then laban. Di ba? Kasi wala naman kokontra sa inyo, kundi titignan namin at papanoorin namin kung paano nyo makukuha at matutupad yung pangarap ninyo na mag-Grand Slam sa international pageant. Di ba? So, yon laban lang. Nagawa nyo nga ng isang beses. So, kaya nyo uling gawin. So, exciting to sa Miss Charm kasi tingnan natin kung sila nga ba ang susungkit ng corona. Kasi noong last year, naka-second runner-up sila at first runner-up ang Philippines. Malay mo ngayon, first runner-up na sila, tapos si Philippines ang winner. Charot! So, yan. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Syempre, una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa Samsam TV, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na, okay? Para lagi kayong updated sa ating mga chika. So, sabi nga ganon, keep smiling lang at laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Kapun ka.